Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi dyan ng Echo. Maraming pong salamat at syempre ito naman po tayo sa ating balitang halian. At ako po yung lingkod Fenny Codemus para sa ating balitang halian. Tingnan po muna natin ang ating kakalsadahan. Ano na nga ba? Ayan, ang ganda naman. Medyo sa Mindanao Toll Plaza, yung pa south, northbound. Medyo nagbabayad lang yan sa dami, siguro daming truck, no? Di ba? Pero dito sa May Kawayan, yung sa Service Road ba yan, medyo traffic na, no? Sa May Kawayan. Bulacan yun, no? Ang Bukawi Toll Plaza, medyo passable naman. Yan, baka may ano yung barrier na yan. Saan ba yan? Okay, San Fernando, Balintawak Toll Plaza, Mapulang Lupa, Valenzuela, okay na okay naman. Ang traffic lang dito pa southbound ang May Kawayan. Diba? Yung Service Road po, Service Road yan. Okay. Ang Bukawi Toll Plaza is okay naman lahat. Wala nga dumadaan papunta sa north pa northbound. San Fernando, passable. Ang bilis ng mga sasakyan. Thanks God, it's Thursday. Thursday pa lang tayo, ha? Diba? Akala nyo Friday na, ha? Mindanao Toll Plaza, yan. Okay, balik to our Dito na po tayo sa ating balitang halian. Sa ulo ng ating mga balita, 103 o 103 lugar na sa state of calamity sa El Nino. 4,000 piso multa sa illegal parking ipinatitigil ni Marcos. O nga naman, kawawa naman. Tama na yung hundreds lang. O tikitan mo. Attack order ni Marcos, fake news ayon sa palasyo. Ex-Senator Rene Sagisag pumaunaw na. 19 na baril ni Kibuloy babawiin na. Nakita nyo na ba si Kibuloy? Milk tea shop ni Raid 24.6 million vape flavor. Samsam. Wala, bakit? Suspensyon ng klase sa Manila pinalawig hanggang April 26. Ngayon ba yun? O hanggang bukas? Oo, hanggang Biyernes, Job fair sa Maynila idaraos sa Labor Day. O parati namang meron po nun. Sa kabuuan ng ating mga balita, umabot na sa 103 o 103 na mga lugar sa buong bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi ni Presidential Communication Office o PCO Assistant Secretary at tagapagsalita ng Task Force El Nino Joey Villarama na base sa ulat ng Office of Civil Defense kasama sa mga naturang bilang ang cities, municipalities at 5 probinsya. Kabilang na dito ang Occidental Mindoro na pinuntahan pa ni Pangulong Marcos. Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur. Batay din sa heat index forecast ng Pag-asa. Pumalo hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o init ng pakiramdam sa katawan ang naitala sa Pili, Camarines Sur kahapon. Bukod dito hanggang 42 to 46 degrees Celsius ang heat index naman ang naitala sa 30 lugar sa bansa. Kabilang na rito ang Metro Manila na umabot ng 43 to 44 degrees Celsius. Init. Init. Ayon sa Pag-asa, pasok ito sa mga danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual.
Una nang nagbabala ang pag-asa na mas titindi pa ang init ng nararamdaman sa bansa pagdating ng buwan ng Mayo, dulot ng summer season kasabay ng El Nino phenomenon o tagtuyot. Nitong Martes, sumabot sa 48 degrees Celsius ang naitalang pinakamataas na damang init o heat index sa bahagi ng Cagayan, habang sa Cavite naman ay 47 degrees Celsius. Samantalang base sa pinakahuling datos galing sa Department of Agriculture o DA, nasa 3.94 bilyong pesos na ang danyos sa agrikultura at 66,000 hektarya ng lupain. Nilinaw naman ni Villarama na ang 78% ng 66,000 hektarya ay may mga tsansa pa na ma-recover o masalvage o masalba ang pananim doon kahit tuyong-tuyo na ang mga lupa at maaring ipakain pa sa mga hayop. Tingnan natin ang ulat panahon ni Pag-asa. Good morning po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Kasalukuyan, meron kami monitor na makakapal ng ulap sa may bandang sa may Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. At dahil dito, maaari po makaranas po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang nakakapekto sa ating bansa, itong easterlies at ang Intertropical Convergence Zone o ITGZ. Itong ITGZ ay naapektuhan itong Southern Mindanao, samantala itong easterlies ay naapektuhan ang lalabing bahagi ng ating bansa. Wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din po sa may dagat Pasipiko. Ngayong araw ay magpapatuloy pa rin na makakaranas ng maganda at maaliwas sa panahon sa Luzon. Asahan pa rin natin ang malinsangan na panahon, pero may tsansa pa rin po na mga isolated o mahinang o sandaling pag-ulan. Pataas pa rin ang temperatura sa Metro Manila nang kusaan aabot pa rin ng 36 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, bahagyang mas mataas naman ang temperatura kumpara sa Metro Manila na abot ng 37 degrees Celsius. Sa Lawag City at sa Legazpi City, ang forecast maximum temperature ay 33 degrees Celsius. Dako naman tayo sa Visayas at sa Mindanao. Dahil sa ITGZ, makakaranas po ng ngayong araw ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga lalawigan ng Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Samantala, itong buong Visayas at itong lalabing bahagi ng Mindanao ay patuloy pa rin makakaranas ng maaliwas sa panahon. Inaasahan pa rin natin ang malinsangan na panahon. Ang forecast sa temperature o maximum temperature sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa, kasama na rin po itong Davao City na kung saan aabot ng 34 degrees Celsius. Bahagyang mas mataas ang forecast maximum temperature natin sa Zamboanga City na aabot ng 35 degrees Celsius. As sa ating 3-day weather outlook, inyo makikita sa ilang lugar po sa Luzon at ganoon din po sa Visayas, na kung saan ay magpapatuloy pa rin tayo na makakaranas ng maganda at maaliwas sa panahon. Asahan pa rin natin ang malinsangan na panahon. Maliban lang po sa mga isolated o yung sandaling pag-ulan. Sa Metro Manila, inaasahan pa na natin na aabot pa rin sa 36 degrees Celsius. Sa Baguio City, ang inaasahan po nating maximum temperature ay 27 degrees Celsius. Sa Legazpi City, nasa 33 degrees Celsius. Sa lugar po sa Visayas, sa Merto Cebu, Iloilo City at sa Tacloban City, ang inaasahan po natin na aabot ng
pinakamataas na antas ng temperatura ay 33 degrees Celsius. Pasingin po sa Metro Davao, sa araw po ng Sabado, dahil po yan sa ITCZ, na kung saan ay inaasa po natin na magiging maulap ang panangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Maliban doon ay sa itong Cagayan de Oro City at ganun din po sa Zamboanga City. Sa susunod na 3 araw, magpapatuloy na magiging maganda at maliwalas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan. Sa pag-usapan natin itong forecast maximum temperature, itong Zamboanga City na inaasahan po natin na abot ng 34 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Metro Davao ay aabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Ang araw po sisikat mamaya po ang 5:37 ng umaga. Ang araw lulubog naman mamaya pong 6:12 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzardi Aurelio. Okay, at sa ating mga balita, pero kumuha mo tayo ng balita sa labas? Wala pa? Okay. Samantala, ipinatitigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng multa para sa mga illegal parking. Sa social media post ni Pangulong Marcos, sinabi niya na hindi niya pinapayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na taasan ng multa. Sa illegal parking mula sa 1,000 ay gagawin nilang 4,000. Maawa naman kayo. Buti pa si Presidente. Okay. Para matuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan na hindi ko pinapayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 Metro Manila Council tungkol sa probisyon na taasan ang multa para sa mga illegal parking mula sa 1,000 piso hanggang 4,000 piso. Maiiwan na sa 1,000 piso lamang. Yan ang ayon kay Presidente. Bagamat naniniwala ang Pangulo sa intensyon ng panukala na pagdesisyonan niya na gawing prioridad ang pagdisiplina kaysa sa pagmumulta. Dahil ang bagong Pilipino ay disiplinado. Tama kita. Sa pamamagitan niya ng pagtutok sa individual responsibility ay makakapagtatag o makakapagpatatag ng pagpapatagal o pangmatagalang solusyon ang hamon ng trapiko. At ngayon dakuan muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan. Okay, pasok National Culture and the Arts Festival umuusad na sa Maynila. Umuusad na sa kanilang pangalawang araw ng kompetisyon ang 2024 Philippine Association of State Universities and Colleges of Pasok National Culture and the Arts Festival sa kanilang temang Bidlisiw, Panghilom, Pagbangon at Pagsulong. Naglabanan ng kanilang galing sa kategoryang folk dance, indigenous dancer at contemporary dance ang mga regional champion ng Metropolitan Theater. Habang sa kartilya ng Katipunan at Arroceros Urban Forest Park sa kategoryang on-the-spot poster making at pencil drawings, charcoal, rendering paintings at mga regional champion mula sa 16 na rehiyon. Sa kabila ng mainit na araw, sa panahon ng walang nakapigil sa bardagulan ng mga regional street dance champions sa kartilya ng Katipunan, habang sa Philippine Normal University naman, ginawa ang short and sweet play na dialogue na short and sweet play musical, pati na rin ang pinakakaabangan na Mr. and Mrs. Pasok. At ang 3 araw na tagisan ng talento sa iba't ibang kategorya ng mga kampiyon sa lahat ng rehiyon sa bansa ay formal nagsimula noong Martes, April 23 sa pamamagitan ng photography contest sa kartilya ng Katipunan ng Philippine National University kasama ang sumabak ng mga rakistang kampiyon sa kabila ng rehiyon sa unang araw ng tunggalian sa PNU para sa kategoryang live band competition. Yan ang naging balita para sa lungsod ng Maynila.
Junang Sures, nag-uulat sa Batnitang Hali Kakampi Online. Okay, thank you. Ayan po ang ating katotong June Ansures mula dyan sa Manila. Manila Plus Report. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nilinaw ng Presidential Communication Office na fake ang kumakalat na video na inaatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na atakihin ng isang particular na bansa. Sa sinabi ng PCO na walang ganoong direktiba ang Pangulo at ito ay isang peking audio lamang sa kunyari ay boses ng Pangulo gamit ang Generative Artificial Intelligence. Go! Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Sabi Yun! Ako. Hindi daw po totoo yan na iginiit pa ng PCO na patuloy ang kanilang hakbang para labanan ng fake news, misinformation, disinformation at maling information sa pamamagitan ng kanilang Media Information Literacy Campaign. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Meron na pala yun ngayon? Ganon? Nakikipag-ugnayan na rin, aniya, ang PCO sa Department of Information and Communication Technology, DICT, National Security Council, National Cybersecurity Interagency Committee, at iba pang mga pribadong sektor para malabanan ang pagkalat at milisyosong paggamit ng peking video at audio at iba pang generative AI content. Nananawagan din sa publiko na maging aktibo sa pagbubunyag at paglaban sa mga maling impormasyon at maging responsable at mapanuri sa mga nilalaman ng ibabahagi sa mga social media. Ayon sa PCO, sabi niya, we encourage everyone to work with us in fostering a more aware, resilient, and engaged citizenry in our digital commons. Yan po ang pahayag ng ating PCO. Ulitin natin ha, hindi po totoo itong lumalabas na ito. Ulitin natin. ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Hindi po totoo ha. Promise, hindi po yan totoo. It's a fake news. Huwag tayo basta-basta maniniwala, no? Pag hindi talaga i-confirm sa atin. Samantala, sa ilang pang nating mga balita, pumanaw na kahapon si dating Senador Rene Sagisag, edad 84. Kilalang human rights advocate sa panahon ng diktaduryang Marcos at nagtataguyod ng Free Legal Assistance Group. Sa pamamagitan ng social media ay kinumpirma ng pamilya ang pagpanaw ni Sagisag kasabay ng hiling na bigyan muna sila ng few moments of privacy habang sila ay nagluluksa. It is with profound sadness that we announce the passing of our dear Papa and Lolo. Saad sa Facebook ni Rebo Sagisag. Ito ang anak na kilalang human rights lawyer. Nagsilbing spokesman ng yumaong Pangulong Cory Aquino si Sagisag mula sa pagiging human rights lawyer simula noong 1972 hanggang 1986. Naging senador noong 1987 hanggang 1992 bilang kasabi ng Liberal Party at pinamunuan ng Committee on Ethics. Agad naman nagpahatid ng pakikiramay ang Senado sa pangunguna ng Senate President Juan Miguel Zubiri. Inilagay din sa half-mast ang pandila sa harap ng gusali ng Senado upang iparating ang kanilang pakikiramay sa pagpanaw ni Sagisag. Ganon din po ang kakampi ay nakikisa at nakikisimpatya sa pagyao ng ating ex Rene Sagisag. Condolence po sa pamilya.
Pirma na lamang ni Philippine National Police PNP Chief General Romel Marbil ang hinihintay para sa pagbawi ng lisensya ng mga baril na pagmamayari ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo, kasunod dito ng rekomendasyon ang Firearms and Explosive Office na bawiin ang license to own and possess of firearms o possesses ni Kibuloy na 19 na baril ang nakarehistro kay Kibuloy. Bukod dito, may isa pa siyang co-accused niya ang nagmamay-ari naman ng isang baril ang nirekomendang bawiin din ang lisensya. Ipinaliwanag ni Pajardo na kasaad sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang naging basihan ng pagkansila ng LTOP ng puganting pastor. Nauna nang sinabi ni Marbil na inaaral ng kanyang opisina ang primadong resolusyon ng FEO. Samantalang tumatanggi ang PNP na tukuyin kung sino ang iba pang mga individual na kasamang inirekomendang i-revoke ang LTOP habang hindi rin malinaw kung ano ang pagkakakilanlan ng tinutukoy na Miss Canada na kasama rin sa binawian ng lisensya. Gayunpaman nilinaw ng PNP, hindi pa rin maituturing na armed and dangerous ang naturang pugante o ang naturang puganting pastor dahil wala naman aniya itong record na nasangkot sa anumang karahasan. Samantala, sinalakay ng mga otoridad ang isang tindahan ng ang milk tea sa pagbebenta ng illegal na vape flavor product malapit sa isang paaralan sa Baclaran, Parañaque City nitong nakaraang Martes, April 23. Nasamsam sa isinasagawang raid sa milk tea shop, matatagpuan sa number 3504 or 3504 Pinaglabanan Street, Baclaran ng Department of Trade and Industry, Fair Trade Enforcement Bureau at ng Southern Police District. Ang 452 o 452 na kahon ng bawal vape na nagkakahalaga ng 24.6 million pesos. Mamahal pala yan. Alinsunod sa Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine and Nicotine Product Regulation Act. Samantala, mag-asawang Chinese national ang nakatakdang sampahan ng patong-patong na reklamo sa paglabag sa RA 11900 bukod pa sa kawalan ng license at permit mula sa lokal na pamahalaan at nakasakop sa barangay. Ipinasara na ang tindahan at nakipag-ugnayan na rin ng DTI sa Bureau of Immigration kung legal ang pananatili sa bansa ng dalawang Chinese. Nabatid na ang mga nakumpiskang produkto ay may flavor na mga prutas tulad ng grape, cappuccino, mango at watermelon na nakakainganyo sa mga bata. Itong March 15, iniutos ng DTI sa pamamagitan ng Fair Trade Enforcement Bureau ang pagsuspinde sa pagbebenta at pagmamanufacture at pag-i-import at pamamahagi ng mga product vape ng Flaba Corporation. Suspensyon naman dahil sa patuloy na nararanasan ng ating init o matinding init ng panahon, pinalawig ni Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan ang suspensyon ng face-to-face classes sa lungsod hanggang April 26, hanggang bukas po. Bukod sa unang direktiba ni Lacuna na suspensyon ng klase kahapon sa publiko at pribadong paaralan sa lungsod, suspendido rin ang face-to-face classes ngayong araw hanggang Biyernes. Sarap nila. Kasunod rin ito ng anunsyo ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office na muling makakaranas hanggang 44 degrees Celsius na danger heat index level ang lungsod sa mga nasabing araw. Ayon kay Lacuna, sakop ng bagong kautusan ang lahat ng antas
sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Manila. Pinayuhan din nila kuna ang mga paaralan na magdaos na lamang muna ng asynchronous classes sa mga naturang araw. Schools are advised to shift to asynchronous classes. Yan ang dagdag ni Mayor. Samantala sa Manila City Government, magdarao sa Manila City Government ang job fair para sa mga manggagawa kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa o Labor Day sa May 1. Malapit na yun. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, ang naturang 2024 Labor Day Job Fair ay isasagawa nila mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate. Inaasahan niya na aabot sa 65 local employees ang lalahok sa naturang job fair na mag-aalok ng 9,000 job vacancies para sa mga job seekers. Bukod pa niya ito sa gagawing kadiwa ng Pangulong TESDA Skills. Bukod pa dito, gagawa sila ng kadiwa ng Pangulo. Ito yung galing sa TESDA Skills Demonstration at magtatayo ng isang one-stop shop para matulungan ang mga prospective job seekers sa kanilang kinakailangan dokumento. Kabilang na dito ang kailangan meron kayong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, Manila Police District, NBI, OWA, DTI at PSA. Sinabi pa ng ating alkalde na ang job fair ay isasagawa sa pamamagitan ng kanilang Public Employment Service Office o PESO na pinamumunuan ni Fernan Bermejo sa kooperasyon ng Department of Labor and Employment na National Capital Region o DOLI NCR. Samantala, pinayuhan ni Bermejo ang mga aplikante. Yan na tayo po. Na magdala ng hanggang 10 kopya ng kanilang resume at biodata, sariling ballpen at inuming tubig at pamaypay upang protektahan ang inyong sarili laban sa init. Yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna po ay magpaalala mula sa ating himpilan. Sarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Pampamily Pack ang inyong Absolute Pure Distilled Drinking Water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating Absolute Pure Distilled Drinking Water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba?
Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Mangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay. Ang iba naman, ang inaabayangan sa amin ay ang mga trabaho. Tingnan nga natin ang mga trabaho. Ayan. At kailangan, naku, nakaano ko. Masyado akong nakaano. Ayan. 20 domestic workers to Singapore. Yan po ang offer ng iQuest. So, final screening, April 30. Kailan tong April 30? Tuesday next week. Ayan, they need 20 domestic workers to Singapore. Urgent na urgent po yan. Standard qualification, 600 Singapore dollars ang sweldo. Malaki yan, ha? Standard qualification, female, babae, 24 to 30 years old, at least high school graduate, no tattoo, can speak, understand English. Ano mga kailangan? Updated resume, of course, valid passport and by clearance, ID or certification, DOH vaccination certificate, 2-dose with booster. Ayan. Di ba? At syempre, ano pa? Yan, you can apply, dyan po, apply, scan QR code, di ba? Ayan. Ang opisina nila ay mapatagpuan pagka nasa Manila kayo. Ito ay nasa Unit 302 hanggang 305, 410 Bareb Mansion. Ayan. Ito ay nasa number 1679A Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Meron din sila sa Ilagan, Dumaguete at Pangasinan. Apply na po kayo. Tandaan po ninyo, dito wala kayong magbabayaran kahit 5. Diba? No placement fee, no processing fee, at walang kukunin sa inyo kahit ano. Ayan, sa Abu Dhabi Shipbuilding naman. Abu Dhabi Shipbuilding, no placement fee rin po to, ha. Pre-medical, yan. Yan, employers interview ay April 29 to 30 sa Cebu. Doon po sa Balamban, Don Bosco, Tibet. Sa Bawan, Batangas, May 3. Municipal Training Hall. Sa LBS office dito po sa Manila, May 2 and 4. Ayan po, tingnan nyo, ha, ang mga kailangan na trabaho. Ayan. Picturean po ninyo para kung kayo po ay mga ganyan ang kategorya ninyo. Ayan. Next. Sa
Saan mag-a-apply? Ayan, apply arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply MSD at e/recruitment.com.ph. Saan makikita at matatagpuan ang LBS Recruitment Solution Corporation? Ito po ay nasa number 610, Gotchanco Building, TM Calao Street, corner MY, Orosa Street, Ermita, Manila. Ayan po yung mga number. Perido, job vacancy for Singapore. Mainit sa Singapore. Kailangan nila ng mga technician, high school graduate, vocational graduate with diploma. Masabi at least 3 years experience as electrical and instrumentation for oil and gas petrochemical company. Knowledge in installation, calibration, testing, and pre-commissioning as per job schedule. Able to read and interpret blueprints, flow and loop, diagram, and specification. They're open for walk-in applicants maybe tomorrow. Interested applicant, you may email your detailed resume and passport copy to recruitment@peridointernational.com with email subject kung anong position pong ina-apply nyo. Ang office nito ay nasa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati. Ayan po yung mga number na pwede nyo tawagan. Sa CF Sharps, yan, sino mag-a-apply ng mga seaman to no? Bulk vessel. Yan, must have bulk experience also. 3/E, yan, di ba? 3E. CF Sharp crew. At dito naman, 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ang Delta P rin nangangailangan na napakaraming female cleaners for Saudi Arabia. Nais po ninyo mag-apply. Punta po tayo sa Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. Ang landmark nito, Camel Appliance Buendia, Pasay, na mas malapit sa Shell Gas Station Buendia. The owner, Margie Socorro Socote. May telephone number. Ayan po yung telephone number niya. Nandyan sa screen. Okay, yan po ang ating mga kabuuan ng ating balitang halian. Abangan nyo po ang susunod nating programa. Dito lamang po yan sa ating Kakampi Online. Hindi po ito yung lingkod, Fe Nicodemus. Nagpapaalam po sa inyo. See you tomorrow. Kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Asahan po ninyo na ang pamahalaan po ay ang national government, kasama ang ating mga legislator, kasama po ating mga cabinet secretary, kasama po ating local government. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin. Lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino.
Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata ha! Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat kabayan! Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig.
Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo.